Hindi lang sa Pinas ang may sari-sari store kundi meron din sa India. And for today's vlog ay ipapakita ko sa inyo ang itsura ng sari-sari store nila dito. On the way na kami niyan, pauwi ng bahay dahil kakagaling lang namin sa bahay ng grandparents ni Ayush. Doon kami nag-spend time ng aming morning coffee and chai dahil nga silang dalawa lang sa bahay nila most of the time. Mas maaga kami nagising ng araw na to so nag-decide kami na pumunta doon. Pa-chill-chill lang ako at pa-video-video sa gilid ni Ayush and ayan, muntik na nga kaming mabangga. Kita mo na pagod sa Yung sasakyan na nasa unahan namin ay bigla na lang tumigil ng walang signal light. Actually, dito sa lugar nila Ayush ay talagang madaming mga kaskaserong driver dito. Kailangan mo talaga ng full focus sa daan habang nagdadrive ka dito lalo na pag baguhan kang driver. Dahil madaming mga bisikleta na paharang-harang sa gitna ng daan. Dahil wala sila ditong bike lane so nakikipagsabayan din sila sa mga malalaking sasakyan. Tas idagdag mo pa yung mga baka na biglang sumusulpot sa gitna ng kalsada. Tumigil na nga muna kami saglit dito sa isang store na to which is ito yung Amul store. Ito yung sikat na brand ng mga dairy products dito sa India. And dito kami bibili ng fresh milk na gagamitin para sa milk tea na gagawin namin mamayang hapon or yung chai na tinatawag nila dito. And yung fresh milk nila dito ay napakamura lang. If hindi ako nagkakamali ay I think nasa 60 plus rupees lang ang binayaran namin sa dalawang packet ng milk na yan. Dito kasi sa India, bihira ka lang makakita ng powdered milk na ginagamit nila para sa kape or di kaya sa chai. Gumagamit din naman sila ng creamer which is powdered pero most of the time is ito talagang fresh milk yung hinahalo nila. Dahil nga mura lang at fresh pa. At isa sa pinakagusto ko dito sa India ay ang mga bilihin nila na talagang mura mo lang mabibili. Lalo na yung mga fresh and healthy na pagkain. So if healthy living ka, afford na afford mo ang mga pagkain para sa healthy lifestyle mo. And then nag-stop over ulit kami dito sa harap ng isang school which is dating school ni Ayush. Dahil bibili kami and dito kami bibili sa sari-sari store na to. And ito yung Indian version naman nila ng sari-sari store. Actually, parang nasa Pinas lang din naman yung vibe. Meron din sila mga chichirya na nakasabit dito sa labas, din yung mga lollipops, mga candies, at kung mga ano-ano pa. And then, if kung makikita nyo, meron din silang mga tinapay na nakapaket. And yung feeling ko nga tong time na to ay parang nasa Pinas lang ako. Parang nasa isang sari-sari store lang ako sa Pinas na bumibili ng chichirya at ng mga candies. Isa sa mga paborito kong binibili sa gantong tindahan ay yung lace na chichirya na tig 10 piso lang. I mean 10 rupees sa pera nila. At ang mahal ng gantong chichirya sa Pinas. Tas madami pa tong flavors. And yung favorite ko nga ay yung blue color lace na I think masala ata yung flavor na maanghang. Pero walang ganong flavor sa store na to. Kaya yung green lace na lang yung kinuha namin which is yung original flavor and yun naman yung favorite ni Ayush. And one thing na napansin ko sa mga sari-sari store dito sa India ay wala silang binibentang kahit na anong canned goods tulad sa atin sa Pinas tulad na lang ng mga sardinas, tuna, corned beef at kung ano-ano pang mga dilata dyan ay wala talaga silang tinda. And one time ay tinanong ko yung parents ni Ayush kung bakit wala silang mga ganon dito. And ang sabi nila sa akin ay mas prefer daw nila kumain ng mga fresh lalo na't hindi sila na-expose sa mga ganong pagkain. Look, he's my classmate. Classmate! Yeah. Oh, Lujen! I'm Shubhradeep. Nice to meet you. And then yung lalaki pala na nasa harapan namin ay classmate or batchmate pala siya ni Ayush. Kanina pa pala siya dyan sa harap namin dahil nga I think pagkarating namin ng mga 1 minute lang siguro ay dumating din siya and pareho silang nagulat bigla nang nakita nila and napansin nila ang isa't isa. And ayan, nagchikahan lang sila ng konti and then umalis na rin siya kasi may pupuntahan ata siya. And kami ay for the pili pa rin kung ano pa ang aming bibilhin. And may nakita akong mga candies na parang magkatulad lang sa atin sa Pinas. Kaka-amaze, di ba? And yung mga candies na yan ay tagpipiso lang din naman pag sa pera nila. Pero alam nyo ba, isa talaga sa mga napansin ko dito sa India, sobrang strict sila pagdating sa presyo ng mga consumer goods. Meron kasi silang tinatawag na MRP o Maximum Retail Price. Ibig sabihin, nakaprint na mismo sa packaging yung pinakamataas na presyo ng isang product at hindi ka pwedeng singilin ng sobra kahit saan ka pa bumili. Wala nang tawaran, wala ring overpriced, fair na fair para sa lahat. Diba? Ang galing. Kaya whether may
mayaman ka man o simpleng mamimili, siguradong same lang ang price. Hindi mo na kailangan pang lumibot sa iba't ibang store para lang maghanap ng mas mura. Kasi fixed na talaga yung presyo nila. Ang galing ng sistema nila dito kasi kahit yung mga mahihirap, kayang bumili ng basic goods like sabon, gatas, mantika, and lahat ng essential items ay abot kaya pa rin. And isa to sa pinaka nagustuhan ko dito sa India, yung equal pricing for everyone. Sobrang consumer-friendly ng policies nila dito. Sana no, sa Pinas meron din ganito. Ang gaan siguro sa bulsa kung lahat ng tao, same price lang ang binabayaran kahit saan ka pa bumili. Pero at the same time, curious din ako kung paano kumikita yung mga maliliit na tindahan tulad nito. Kasi nga 'di ba kahit sa mall, supermarket o kahit sa ganitong maliit na tindahan ka bumili, same lang talaga yung mga presyo ng goods. Parang ang tanong ko talaga, saan kaya sila kumukuha ng tubo? Baka siguro meron silang special wholesale price o mas mababang supply cost na exclusive sa mga retailers para kahit fixed ang MRP may kita pa rin sila. Pero in fairness ang galing pa rin ng sistema kasi at the end of the day, panalo talaga yung mga consumers. Ang dami ko nang nasabi pero ayan, andito pa rin kami sa tindahan na to and pumipili pa rin. Yung tipong tag-piso-piso lang naman yung binibili namin pero ang tagal naming pumili. Buti na lang at hindi nagagalit yung matanda na nagbabantay ng tindahan na to. Babantay din naman kasi ako ng tindahan pag sa Pinas and may time talaga na naiinis ako if may mga customers ako na ganito, yung ang tagal pumili tas piso lang naman yung bibilhin. Yung tipong nainis ka sa mga gantong gawain pero pag ikaw na yung customer sa ibang tindahan ay ginagawa mo rin naman. Pero iba naman kasi to. Kasi yung situation ko naman is napunta ko sa isang Indian sari-sari store and ang daming options and lalo na yung mga snacks ay bago lahat sa paningin ko and feeling ko ay gusto ko talaga lahat tikman. And ayan, finally natapos din kaming bumili and yan lang kadami yung binili namin, 'di ba? Tas ang tagal namin doon. Yung main reason ko kasi talaga bakit ako bumili ng mga ganito is gusto kong gumawa ng video kung saan titikman ko yung mga Indian snacks tapos i-rate ko at i-describe ko yung lasa. Pero hindi yun natuloy kasi most of the time ay nasa galaan kami lagi. Pero hoping na sana next time ay magawa ko na yon. And if magawa ko man yon, for sure interesting yon kasi nga naman ang daming kakaibang snacks dito. And ayan, on the way na sana kami pauwi ng bahay pero sabi ni Ayush wait lang daw at pupunta pa kami sa isang sari-sari store which is malapit naman yun sa bahay nila. And ito naman yung another sari-sari store na pinuntahan namin kasi nakalimutan naming bumili ng soft drinks kanina. And then may nakita akong other snacks na kakaiba sa mata ko and mukha siyang interesting kainin kaya ayan, napabili na rin ako. Since nabili na rin namin lahat ng gusto naming bilhin, so uwi na kami and dito ko na rin i-end tong vlog na to. So, see you next time. Bye!